Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Itinamine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktabindam Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Haribo. Magandang buhay po sa ating lahat. Simula po ngayon ng taon 2024. Ito po yung ating unang pagkikita sa taon na ito. Yeah. So, bilang panimula sa pagkikita natin ito, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat na ang unang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. Lahat tayo ay naghahanap ng tunay na kaligayahan. Aanhin po natin ang buhay kung habang tayo ay nabubuhay, ay hindi po tayo nakakadama, nakakatikim, nakalalasap ng tunay na kaligayahan. Tuloy-tuloy na kaligayahan. Walang patid, walang tigil na kaligayahan. Posible bang mabuhay ng patuloy ang kaligayahan? Pwede ba yun? Sa katotohanan po, ang ating pong pag-iral ay nakalaan para tayo ay tuloy-tuloy na maging maligaya sa ating buhay. Yun po ang layunin ng ating pag-iral, ang mabuhay ng maligaya. Subalit, sa ating pong praktikal na buhay dito sa balat ng lupa, sa mundong material, ay damang-dama natin, danas natin, na mas marami yata yung nakakatikim tayo ng hinagpis, pagdurusa, lungkot, pag-alala. Dahil po, sa totoo lamang, yung buhay po dito sa mundo ay talagang merong ganoong disenyo, merong ganoong areglo na ang buhay dito sa mundo na material ay may kasama na pagdurusa. Okay po. At ang pagdurusa na yon, sa totoo lamang po, ay
dulot ng impluensya ng material sa atin. At yun din po na tinatawag natin na tinuturing natin na kaligayahan ay hindi naman po talaga tunay na kaligayahan, kundi dulot din ng impluensya ng material na mundo, ng material energy. Ay po. Ibig ko po nga sabihin, hindi po natin matatagpuan ang hinahanap-hanap natin na tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng eksperyensyang material. Wala po tayong maasahan na tunay na kaligayahan sa material na mundo, sa material na bagay, material na relasyon, material na pamumuhay. Ang tinutumbok din po nito ay ang katotohanan na meron pang ibang pag-iral maliban sa pag-iral sa material, sa mundo ng material. At yun po ay maunawan lang natin. Kapag natutuhan natin, bumalik sa atin ang muling kaalaman, muling kamalayan sa ating spiritual na katangian. Lagi-lagi, paulit-ulit, pinapahatid ko po sa inyo ang mensahe ng lahat ng mga tunay na spiritual master, lahat ng tunay na banal na kasulatan, na ang bawat isa sa atin ay spiritual na nilalang. Hindi po tayo material, kundi tayo, ang bawat isa sa atin, as in lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo, ay spiritual na nilalang. Na pansamantalang ngayon ay nasa loob ng material na sasakyan na ito na kung tawagin natin ay physical na katawan at mental na katawan. Ang hinahanap-hanap po natin na tunay na kaligayahan ay matitikman natin sa eksperyensya na spiritual. Dahil po tayo ay mga spiritual na nilalang. Kung atin pong mas tutumbukin, mas tutukuyin, ang eksperyensya po, ang spiritual na yan, ay naroon sa tinatawag na debosyon sa kataas-taasang Panginoong Diyos. Gaya po ng mensahe ni Panginoong Hesus Kristo, una, mahalin mo ang Panginoong Diyos, ang kataas-taasang Panginoon, ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-isip, ng iyong buong pagkatao. Binigyan po na niya ng diin. Una, mahalin mo ang kataas-taasang Panginoon, ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-isip, ng iyong buong pagkatao. 100%, 100% ng pagkatao mo. Idebosyon mo
ilaan mo, ibigay mo sa Diyos. Pagmamahal sa Diyos. Yun po ang pinaka-esensya, ang pinaka-buod ng espiritual na pag-iral, eksperyensyang espiritual. Doon po natin matatagpuan ang matagal na nating hinahanap-hanap, ang inaasam-asam na tunay na kaligayahan, tuloy-tuloy na kaligayahan, walang patid na kaligayahan. Doon lamang po sa debosyon sa Diyos. Devosyonal na pagmamahal sa Diyos. Debosyon. Devote. Lahat-lahat. Iaahin mo. Lalagay mo sa kamay ng Diyos. Pagkakatiwala mo sa Diyos. Ang buong buhay mo. Ang buong ikaw. Maliban po sa debosyon sa Diyos, wala na pong tunay na kaligayahan. Sa labas ng teritoryo ng debosyon sa Diyos, ano man yun, basta po nasa labas ng debosyon sa Diyos, malungkot po yun. Walang buhay. Walang liwanag. Malamig. Patay. Walang kahulugan ng buhay. So, tanging debosyon po sa Diyos ang kaligayahan. Sabi pa, seek ye first the kingdom of God. Una, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pag sinabi pong kaharian ng Diyos, kaya po natalakay ko po ng mga nauna nating pagtalakay na may kinalaman sa reliyon ay relasyon sa Diyos. Ang kaharian po ng Diyos, ang ibig pong sabihin niyan ay pag-ibig sa Diyos. Pagsuko sa Diyos. Paglalagay ng iyong pagkatao sa paghahari ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos. Sa pangangasiwa, liderato ng Diyos. Lahat po ng banal na kasulatan, mga Biblia, mga Quran, mga libro may kinalaman sa turo po ni Panginoong Buddha, sa lalong-lalo na po sa Vedic literature, sa Quran po. Lahat po yan nagsasabi na walang kaligayahan sa material na bagay, sa material na pamumuhay. Wala po. Kahit man patuloy ang advertisement, ang promotion ng sino man dito sa mundo na ito, ng ano man dito sa mundo na ito, na hey, nagniningning ang mundong ito. Narito yung hinahanap mo na kaligayahan. This is it. Pag nagets mo to, nakuha mo to, pare ko, all anaps, panalo ka, liligaya ka. Malaki pong kasinungalingan yan.
higante pong kasinungalingan yan. Dambuhalang kasinungalingan ang pangusap na ang kaligayahan ay matatagpuan dito sa mundo na ito. Hindi po. Kayo po mismo, bawat isa sa atin, sa ating buhay dito sa mundo na ito, sa praktikal nating pag-iral dito sa mundo na ito, madadama natin, nadama na natin, natikman na natin ang hapdi ng buhay sa mundo na ito. Tutulo ang luha mo, pati uhog mo, sa problema, sa sitwasyon na ibibigay, ipatitikim sa iyo ng mundo na ito. Ang disenyo, ang areglo ng Diyos na mayroong pagdurusa sa mundong ito, sa sino man maghahanap ng kaligayahan sa mundo na ito, ang disenyo na ito ng Diyos ay makita sana natin na awa ng Diyos sa atin para hindi tayo mauwili ng paghahanap ng kaligayahan sa labas ng teritoryo ng debosyon sa Diyos. Ang mundo po na ito ay gawa ng Diyos, likha ng Diyos, pag-aari ng Diyos, kontrolado ng Diyos. May kumpletong kontrol ang Diyos sa mundo na ito. Nakandepende ang galaw sa mundong ito sa Diyos, sa kumpas ng Diyos. Sumusunod lamang ang mundo na ito sa kumpas ng Diyos. Walang independenteng kapangyarihan ang mundo na ito. Ito po ay nakadepende sa kumpas ng Diyos. Sa galaw ng Diyos, nais ng Diyos. Gaya po ng iyong anino, ang galaw ng anino ay nakadepende sa galaw mismo ng bagay na nagdudulot ng anino. So, ang mundo po na ito, at ano man ang natitikman natin dito sa mundo na ito, positibo, nituring natin na positibo o negatibo. Positibo dahil nakakatikim tayo ng material na kaginawa, no, kaligayahan, o negatibo, nakakatikim tayo ng material na pagdurusa, problema. Ito lamang po, yan po, lahat-lahat po niyan ay awa po ng Diyos sa atin para po maghanap tayo ng tunay na kaligayahan. At ulitin ko po, debosyon sa Panginoong Diyos, ang tanging tunay na kaligayahan, wala ng iba. Ngayon po, ano ang unang hakbang papunta sa tunay na kaligayahan? Matapos nating madinig na tama, walang kaligayahan dito sa mundo na ito. Tama. Hari nawa, na-pick up mo. Nakuha mo yung konsepto, yung katotohanan. Katotohanan po ito. Na walang kaligayahan sa mundo na ito. Basta po, nabubuhay ka sa mundo na ito na walang kang debosyon sa Diyos. Kasi po, posible naman pong mabuhay sa mundo na ito na meron tayong debosyon sa Diyos. Huwag po natin isipin
na matitikmang lamang natin yung devotion sa Diyos pag namatay na yung katawan natin na ito, na pag umalis na tayo sa katawan natin na ito. Hindi po. Kung habang ikaw ay nasa loob ng katawan na ito at hindi mo natitikman yung devotion sa Diyos, huwag mo isipin na kapag umalis ka sa katawan na ito, ay matitikman mo yung devotion sa Diyos. Hindi po. Kahit man po tayo ay nasa loob o nasa labas ng katawan na ito, pwede po nating malasap, matikman ang tunay na kaligayahan na dulot ng devotion sa Diyos. At sa totoo lamang po, ang devotion sa Diyos ang natural nating kondisyon bilang mga espiritual na nilalang. Yung po na natural nating kalagayan. At ito pong pagkawala natin ng kamalayan sa espiritual, na nakawala natin ng devotion sa Diyos, ang kawalan natin ng kaalaman tungkol sa Diyos, kawalan natin ng kamalayan sa ating espiritual na pag-iral. Ito po ay abnormal nating kalagayan. So, balik po tayo sa pinakatema ng ating talakayan ngayon. Ano ang unang hakbang papunta sa tunay na kaligayahan? Saan ka man nakaposisyon ngayon, saan ka man nakatungtong ngayon, gumawa ka ng unang hakbang. Papunta patungo sa tunay na kalagayahan. Mayroon kang tatahakin. Lalim po, no? Tatahakin. Lalakbayin na landas, path, kalye, direksyon, papunta doon sa tunay na kaligayahan. At kung saan ka man nga naroon ngayon, kaya sisimula ka sa unang hakbang. Dapat po, kasimula pa lang, tumpak na, tamang-tama yung unang hakbang mo. Para sigurado, pare ko, na yung pupuntahan mo ay papunta sa tunay na kaligayahan. Pero nga pong kasabihan, ito po ay sa lawikain ng mga Chino. Ito po ay karaniwan na inaakala na galing kay Confucius. Pero sa katotohanan po, ito ay galing po sa libro na gawa po ni Lao Tzu. Sa English po, ito ay ganito yung expression. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Sa Tagalog po, ang lalakbaying libu-libong milya man magsisimula sa unang hakbang. Gaano man kalayo yan,
Yung lakbayan na yan, yung journey na yan, magsisimula yan sa unang hakbang. At sa paglalakbay, ang pinaka-importante po, alam mo yung pupuntahan mo. Ngayon po, identified natin yung pupuntahan natin, ha? Sana po maliwanag sa atin. Ang pupuntahan natin ay tunay na kaligayahan. At yung tunay na kaligayahan ay nasa debosyon sa Panginoong Diyos. O, identified natin. Tukoy na natin yung layunin, yung goal. Destinasyon. Yan. Mahirap po kasi. Akala mo kaligayahan narito. Tapos, doon ka nakatuon yung direksyon mo ng paglalakbay. Pag narating mo, hindi ka pala liligaya. Sayang naman. Diba? So, sa mga nauna nating pagtalakay ay punteryado po natin. Doon tayo liligaya. Devotion sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. So, ngayon balik tayo uli sa unang hakbang papunta sa tunay na kaligayahan. Ano yung unang hakbang? Isang salita. Pakikinig. Hearing, listening. Ng transcendental sounds. Mga spiritual na tunog. Spiritual na sound vibration. Transcendental sound vibrations. Pakikinig. Sabi po na aking spiritual master, kung gusto nating umabante, mag-advance sa spiritual life, sa spiritual consciousness, ito yung una. Hearing the transcendental sounds. Ito rin po ang mensahe ng Vedic literature, Vedic scripture, mensahe ni Panginoong Chaitanya Mahaprabhu. The hearing process of the transcendental sounds. Tandaan niyo po, hearing the transcendental sounds. Ang mga tunog po na transcendental o spiritual ay spiritual. Hindi po ito material. At ito po, ang source po nito, para po masabi talaga na ito po ay spiritual. Ang source po nito ay Diyos mismo. At ang sounds na ito na mula sa Panginoong Diyos ay kakatawanin ng kanyang mga pure devotee, ng kanyang mga devotee. Devoted sa Diyos. Kaya naman ang kanilang buhay, ang kanilang mga salita, ang kanilang mensahe ay mensahe ng Panginoong Diyos. Ang mga transcendental sounds po ay walang pinagkaiba sa Diyos. So pamagitan po ng pakikinig natin ng mga transcendental sounds sa mga transcendental personalities, tayo po ay nakikipag-ugnayan mismo sa Diyos. Tumatanggap po tayo ng grasya ng Diyos. Pag tayo po ay nakikinig ng transcendental sounds sa transcendental personalities. Sa mundong ito, sa material na mundo na ito, na punong-puno ng pagdurusa,
meron pong dalawa na masarap na hindi sakop ng pagdurusa na dulot ng mundo na ito. Sa tulong po ng dalawa na ito, ang ang mundo na ito ay isipin natin na parang isang malaking dambuhalang puno. Ay po. At ang puno na ito ay may vibes. May hatid na pagdurusa. Pag hindi mo alam ang dalawa na ito, hindi ka makakalibre sa pagdurusa na ibibigay ng mundo na ito, ng puno, ng dambuhalang puno na ito, ng material na mundo. Hindi ka makakalibre pag wala ka nitong dalawa na prutas. Ito yung dalawang prutas, natatanging dalawang prutas na matamis na dulot ng makukuha mo sa dambuhalang puno ito ng material ng mundo na ito. Ano itong dalawang prutas na ito? Nektar na prutas na ito. Una, mensahe, transcendental na mensahe, spiritual na mensahe tungkol sa Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng kaligayahan sa mundo na ito. Ang pakikinig ng mga transcendental na mensahe ng Diyos. Mga transcendental na paglalarawan tungkol sa Diyos. Tungkol sa buhay sa mundo nito, tungkol sa buhay sa spiritual na daigdig. Spiritual na dimension. Transcendental messages. Sa Sanskrit po, ito yung tinatawag na Krishna Katha. Katha. Mensahe may patungkol sa Panginoong Krishna, the Supreme Person. Natawag din siyang Krista, Kristo, Panginoong Krishna. Pag sinabing Jesus Kristo, si Jesus, tagapagmahal, devotee ni Panginoon, kataas-taas ng Panginoong Krista, Kristo, Krishna. So isa yun sa matamis na nektar na nektarya na prutas, Krishna Kata. Mensahe tungkol sa Panginoong Krishna. At ang pangalawa po na matamis na prutas dito sa dambuhalang puno na ito, ng mundo nito, ay yung asosasyon ng mga devotee ng Diyos. Lalo tikit yung pure devotee ng Diyos. At pag meron po tayong asosasyon, makikisalamuha tayo, nakipag-ugnayan tayo, nakikipamuhay tayo, kasama yung mga devotee ng Diyos, sa pangasiwa o paggabay ng pure devotee ng Diyos. Pag meron po tayong ganyan, pag meron ganyan, automatic makakadinig tayo ng Krishna Kata. Ang pag-uusapan po ay mga may kinalaman sa Panginoon Diyos. So, ang punto po nito ay sa pamagitan ng hearing, pakikinig
sa mga transcendental messages, transcendental sound vibrations, spiritual sound vibration. Unti-unti, aabante tayo papunta sa tunay na kaligayahan. Sa devotion sa Diyos. Kapag po tayo ay nakakapakinig ng mga transcendental sound vibrations, ang katulad po niyan, ang katumbas po niyan, ay para tayong mahinang sanggol na dumedede. Dumedede. Ang transcendental milk. Transcendental food mula po sa Diyos na nagmamanifest sa atin sa anyo ng pure devotee ng Diyos. Pag sinabi po nating Diyos, kasama po dyan, hindi po kaiba po. Non-different po yung pure devotee ng Diyos. So para po tayong mahinang sanggol, nangangayayat, butot balat. Malata. Mahina. Lupay-pay. Hindi makagalaw yung ulo, yung braso, yung paa. Nakapikit lang ganyan. Mahina. Kasi wala nakatitikman na nourishment. May lalakbayin. May lalakbayin tayo, di ba? Papunta dun sa sa tunay na kaligayahan, sa destinasyon. Lupay-pay tayo, mahina. Bago nga tayo parang sanggol, nagsisimula pa lang. So, kailangan natin magpalakas. Di ba? So, hearing the transcendental milk. Para po tayo, humihigop. Di ba? Ng transcendental milk mula po sa Diyos. At pag po tayo ay nakakakargahan ng mga transcendental sounds, lumalakas tayo. Ikaw mismo, maramdaman mo na ikaw ay nabubusog, lumalakas ka. Lumalakas yung iyong interest, yung inspirasyon mo na tahakin yung landas papunta sa destinasyon na devotion sa Diyos. Na-inspired ka. Maglalakbay ka, tas hina ka. Hindi pwede yun. Diba? Kailangan natin ng lakas. Hearing. Bibigay sa atin ng lakas yan. Hearing the transcendental messages. Sa ating paglalakbay, papunta sa destinasyon, kailangan maliwanag sa atin yung kalsada. Yung direksyon. Sa magitan ng pakikinig ng sound vibration, transcendental sound vibration, okay, lumiliwanag yung ating spiritual vision, yung ating spiritual intelligence. Nakita natin yung kalsada. Kita natin yung direksyon. Nagiging maliwanag sa atin yung destinasyon, yung landas, at yung mga dapat ingatan, iwasan na hindi mo madaanan o mahawakan habang ikaw ay naglalakbay. Sa pakikinig natin ng mga transcendental sounds, nabibigyan tayo ng guide, gabay ng transcendental captain, yung bona fide spiritual master. Binibigyan niya tayo ng kompas
Ang Kompas po ay association ng pure devotee ng Diyos. Kompas. So ang unang asosasyon sa Diyos, sa pure devotee, ay asosasyon sa pamagitan ng hearing. Mula po sa pakikinig. Yan po ang magdidikta sa atin ng pag-abante, ng ating pag-progress. Doon sa landas, papunta sa tunay na kaligayahan. Sa landas na walang pagdurusa. Habang tayo'y umaabante, papunta doon sa goal ng buhay. Sa tunay na kaligayahan, unti-unti, iniiwan po natin yung pagdurusa na dulot ng mundo na ito. Yung kagat ng mundo na ito na nagdudulot sa atin ng hinagpis, ng pag-aalala, kalituhan, confusion. Unti-unti nating iniiwan. Naiwan natin. Kumakawala sa atin. Yung kagat ng mundo na ito, hindi na tayo tatalaban. Bungi. Bungi yung sagpang, yung kagat ng mundo na ito sa tao na nag-advance papunta doon sa devotion sa Diyos. So, pinaka-importante na pakikinig para po tayo mag-advance sa devotion sa Diyos. Pinaka-importante po. Kasama po dito. Unang-una dapat nating gawin na pakinggan ay pakinig sa mga banal na pangalan ng Diyos. Ito pong pakikinig, ito pong proseso ng pakikinig, mga transcendental sounds, ay dapat po na gawin natin na regular. In a daily basis. Araw-araw po. Kung po pwede po ay bawat sandali. Lagi-lagi po. Simula, madalang, kalaunan po. Pag ginagawa natin ito, ay mapapadalas tayo dahil magugustuhan natin yung yung flavor, yung lasa na dulot ng transcendental sounds. Gawin po natin. Habang tayo po ay tumatanggap ng mga transcendental sounds, makikinig po tayo. Ang mangyayari po sa atin, tayo po ay magcha-chant. Hearing, then chanting. Katumbas po ng chanting ay application. Yung nadinig mo, i-apply mo. Then, hearing uli. Then, apply. Kung ano yung pwede nating ma-apply. Yung agad nating ma-apply. Then, kinig pa uli. Patuloy na nakikinig. Sa ngayon, as habang tayo po ay naglalakbay, sa lakbayin natin, papunta sa goal, devotion sa Diyos. At maski man po na nandun po tayo sa goal, yung devotion sa Diyos, patuloy po ang proseso ng hearing the transcendental sounds. Hindi po yan mawala. Hindi po bibitawan. Ang proseso po ay pakikinig
sa mga transcendental sounds. Yan po ay debosyon na gawain. Yan po yung proseso. Patuloy po yung proseso na yan. At habang makamit natin yung goal, devotion sa Diyos, kasama dun sa devotion sa Diyos, ay pakikinig sa matatamis na katangian ng Diyos, relasyon sa Diyos, matatamis na kaalaman tungkol sa spiritual na buhay. Matamis po yan eh. Patuloy na mangyayari yung pakikinig. Matamis po ang dulot. Tamis po, nectar po ang dulot ng pakikinig ng transcendental sounds. Matamis po yan. Tagay po tayo. Nagtatagayan po ng matamis o nectar na inumin na yan ang mga devotee po ng Diyos. Kung dito po, ang tagay dito ay mga alcohol na nakapagpapagulo ng papalabo ng ng iisip tapos susuka mo. Kasi hindi natural sa sistema mo. Sa spiritual pong buhay, ang tagay po, transcendental sounds. Nagpipiesta po sila sa transcendental sound. Sa pakikinig at pagsambit ng mga transcendental sound. Habang nagsasambit po tayo ng transcendental sound, nadidinig po natin yan. Diba? So masaya po ang buhay spiritual. Kung makakasalimuha lamang po natin yung tunay na pure devotee ng Diyos, tunay na devotee ng Diyos. So, gaya po ng ipinagdidiinan na mensahe ng Diyos mismo at ng lahat ng spiritual master, lagi po nating awitin at pakinggan yung mga transcendental names, transcendental sound vibrations ng mga banal na pangalan ng Diyos. Pagpatuloy po natin ang pakikinig, ang diskusyon, pagtalakay ng matatamis na mensahe patungkol po sa mundo ng devotion sa Diyos, sa mundo na espiritual, sa iba pa nating pagtatagpo. Tapusin po natin ang ating pagkikita ngayon, gaya po ng dati, sa magitan po ng pakikinig, ng paglalagay ng ating atensyon, ng ating kamalayan, ating damdamin, ang ating puso sa mga banal na pangalan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pasalamatan din po natin ang ating Panginoon Diyos, ang ating spiritual master. Ang lahat ng spiritual master, gaya po ni Panginoong Jesus Cristo, na patuloy na kinakauan tayo. Thank you, Lord. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol Nitai Gaur,
Nitai Gaur Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. 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 Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. 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 Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol.
Haribol ni Tiger, Haribol. Haribol ni Tiger, Haribol. Haribol ni Tiger, Haribol. Haribol ni Tiger, Haribol. Haribol ni
Haribol, Nitay Gor, Haribol! Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. Haribol. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Haribol.